I want you to annul my son. Bungad ni Doña Rosalina. Nakatayo ito ng tuwid sa harap ni Shaina. Maling-mali na nagpakasal kayo nang hindi namin alam. Alam nating dalawa ang totoo, Shaina. Inakit mo lang si Isaac para makapasok ka sa pamilya namin at gamitin siya laban sa amin. Hindi ko hahayaang magdala ka ng tagapagmana na galing sa lahi ng Montenegro. Ngunit hindi natinag si Shaina. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng biyanan at marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Hindi ko hihiwalayan ang asawa ko. Magiging anak namin ito. Hindi lang basta tagapagmana ng mga Montenegro. Mananatili ako sa tabi ni Isaac kahit anong gawin niyo. Tumawa ng mapait si Doña Rosalina. Ang lakas ng loob mo. Nakalimutan mo na yata kung sinong kinakalaban mo. Sabihin mo sa akin, handa ka bang makitang bumagsak ang kumpanya ng pamilya mo? Isang utos ko lang. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng mga magulang mo. Negosyo ang pinag-uusapan natin dito? Pero dinadamay niyo ang personal kong buhay? Ganyan ba talaga kayo kadesperada? Gagamitin niyo ang kapangyarihan niyo para lang sirain ang pamilya ko. Dahil hindi niyo makuha ang gusto niyo, ganun ba? Yan ang laro natin, Shaina. At talo ka na bago ka pa nagsimula. Madiing sagot ng matanda. Kung ayaw mo magpulot ng basura mga magulang mo, pirmahan mo na ang papel na ito at umalis ka sa buhay ng anak ko. Hindi ho ako natatakot sa inyo. Kung kaya niyo sirain ang kumpanya namin, kaya ko rin protektahan ang asawa ko mula sa sarili niyang ina. Hindi pera ang habol ko sa anak niyo. Talaga? Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag wala na kayong makain. Bulyaw ng Donya. Natigilan ng dalawa nang bumukas ang pinto. Pumasok si Isaac na may madilim na muka. Lumapit siya kay Shaina at hinawakan ang bewang nito para protektahan ang asawa. Kung gusto niyong palayasin ang asawa ko, aalis din ako sa pamamahay na ito. Malamig na sabi ni Isaac. Nanlaki ang mga mata ni Doña Rosalina. Mas pipiliin mo ang babaeng yan kaysa sa sarili mong ina? Isaac, siya ang sisira sa atin. Kilala mo ako, ma. Kung itutuloy niyo ang panggigipit sa pamilya ni Shaina at kung ipagtatabuyan niyo siya, kalimutan niyo ng anak niyo ako. Handa akong iwan lahat ng yaman ng mga Mondragon para sa kanya. Magsisisi ka, Isaac! Niloloko ka lang ng babaeng yan! Sigaw ng matanda. Wala akong pakialam. Tayo na, Shaina. Hindi ka ligtas sa lugar na ito. Hinigpitan ni Isaac ang hawak sa kamay ni Shaina. Ramdam ni Shaina ang init ng palad ng asawa. Isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas sa kabila ng pambabastos ng kanyang biyanan. Isaac, huwag kang maging bulag. Ang pamilya ng babaeng yan ang dahilan kung ba't nawalan tayo ng malalaking kliyente sa Europa. Pinaglalaroan ka lang yan. Gagamitin niya ang batang yun para makuha ang pera natin. Sigaw ni Doña Rosalina habang nakaturo kay Shaina. Tama na, ma. Hindi pera ang pinag-uusapan dito, asawa ko si Shaina. Kung may problema kayo sa mga Montenegro, sa board meeting niyo ilabas. Huwag sa loob ng kwartong ito at lalong hindi sa harap ng asawa ko. Tumingin si Isaac kay Shaina. Sandaling lumambot ang kanyang mga mata. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? Umiling si Shaina. Kaya ko ang sarili ko, Isaac. Pero hindi ko matatanggap na idinadamay niya ang kumpanya ng tatay ko sa usaping ito. Hinarap muli ni Isaac ang kanyang ina. Narinig mo siya. Mula ngayon titigil ka na sa panggigipit sa mga Montenegro. Dahil sa oras na malaman ko may isang kontrata silang nawala dahil sa pakikialam mo, asahan mo ibebenta ko lahat ng shares ko sa kalaban ninyo. Nanlaki ang mga mata ng Donya. Halos hindi siya makapagsalita sa gulat. Ang sarili niyang anak handang kampihan ng pamilyang mortal nilang kaaway. Magagawa mo yon? Itatapon mo ang pinaghirapan ng tatay mo para lang sa babaeng ito? Para sa pamilya ko, ma. At si Shaina ang pamilya ko ngayon. Lumingon siya kay Shaina at kinuha ang bag nito.
Umalis na tayo dito. Hindi healthy ang paligid na ito para sa iyo at sa baby. Habang naglalakad sila palabas ng mansyon, naririnig pa rin nilang galit na sigaw ni Doña Rosalina. Pero hindi na lumingon si Isaac. Pagdating sa sasakyan, pinagbuksan niya ng pinto ang babae bago siya umikot sa driver's seat. Tahimik ang loob ng sasakyan hanggang sa makalabas sila ng gate. Huminga ng malalim si Shaina. Sigurado ka ba sa ginagawa mo, Isaac? Nanay mo pa rin yun. At totoo naman ang sinabi niya. Magkalaban ang pamilya natin sa negosyo. Seryoso ang tingin ni Isaac sa kalsada. Alam ko ang ginagawa ko, Shaina. Walang pamilya-pamilya kapag ikaw ang inaapi. Hindi kita pinakasalan para lang hayaang bastusin ng kahit sino. Kahit ng nanay ko pa. Hinawakan ni Isaac ang kamay ni Shaina habang nagmamaneho. Huwag mo na siyang isipin. Ang isipin natin ay kung paano tayo makakalayo sa gulo nila. Dapat tayo mag-ingat. Ngunit sa kabila ng mga salitang yon, may kaba pa ring nararamdaman si Shaina. Alam niyang hindi titigil si Doña Rosalina hanggat hindi sila nagkakahiwalay. Nakatitig si Shaina sa kanyang kamay na hawak ni Isaac. Sa kabila ng init at tibay ng pagkakahawak nito, alam niyang ang pag-alis nilang ito ang simula ng mas malalim na gulo. May matinding takot siyang nararamdaman, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa magiging anak nila. Saan tayo pupunta nito? Tanong ni Shaina at pilit pinakakalma ang boses. Sa lugar na walang Mondragon at Montenegro, may bahay ako sa labas ng syudad. Walang nakakaalam nun maliban sa atin. Doon tayo magsisimula ng bagong buhay. Bago pa man makasagot si Shaina, hinawakan siya ni Isaac sa kamay. Dinala nito sa labi at hinalikan yon ng marahan. Walang maglalayo sa atin, Shaina, at hindi ako papayag. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng panandaliang kapanatagan kay Shaina. Sa mga sandaling yun pinili niyang maniwala sa pagmamahal ni Isaac. Sa pangakong mailalayo siya nito sa gulong minana nila. Lumipas ang ilang araw sa tagong bahay ni Isaac. Payapa ang bawat umaga. Malayo sa ingay at galit ng mga Mondragon. Ngunit alam ni Shaina na hindi sila pwedeng manatili roon habang buhay. Kailangan nilang gumawa ng matinding hakbang. Isang gabi, habang nakaupo sila sa veranda, magkahawak kamay at nakatingin sa buwan, ibinulong ni Shaina ang kanyang takot. Hindi tayo pwedeng magtago ng matagal, Isaac. Hahanapin tayo ni Doña Rosalina. Hindi siya titigil hanggat niya nakukuha ang gusto niya. Hinigpitan ni Isaac ang yakap sa kanya. Alam ko, kaya nga napagdesisyonan ko umalis na tayo ng tuluyan sa Pilipinas. Magpaplano tayo. Magtatago tayo sa ibang bansa kung saan di tayo mahahanap. Bumilis ang tibok ng puso ni Shaina. Ang idea ng pagtatanan, nakakatakot para sa kanya. Pero ito rin ang nag-iisang paraan para makalaya sila. Paano ang pamilya natin, ang mga magulang ko? Nais ko magpaalam sa kanila bago tuluyang lumayo sa kanila kahit pa sikreto lang. Aayusin ko yan, pangako. Aayusin ko na ang passport at mga papeles na gagamitin natin sa pagpunta sa ibang bansa. Napaluhan na lang si Shaina at niyakap ng mahigpit si Isaac. Salamat, mahal ko. Salamat sa lahat. Ngunit hindi nila alam, sa bawat salitang kanilang binibitawan, may anino na nakikinig. Linggo ng gabi, malakas ang ulan at madilim sa labas. Tahimik siya at naghihintay sa pagbabalik ni Isaac upang kunin ang papeles at passport na gagamitin. Napakunot na lang ang kanyang noo nang biglang may narinig siyang isang malakas na putok ng baril. Isaac? Tawag ni Shaina. Nakita niya si Isaac sa labas. Nakatayo ito, may hawak na baril. Pero bago pa siya makalapit, nakita niya ang kanyang amang nakahandusay sa sahig. Maraming dugo sa paligid nito. Pa! Sigaw ni Shaina. Tumakbo siya palapit sa tatay niya. Paano nangyari? Hirap na hirap magsalita ang kanyang ama. Tinignan nito si Isaac na nakatayo lang sa malapit. Shaina, lumayo ka sa kanya. Yun lang ang huling nasabi ng tatay niya bago ito mawala ng malay. Tumingin si Shaina kay Isaac. Galit at takot ang nararamdaman niya.
Nakita niya ang baril na hawak ng asawa niya. Isaac, anong ginawa mo? Ba't mo to ginawa sa tatay ko? Sabi mo, poprotektahan mo kami. Hindi sumagot si Isaac. Malamig lang ang tingin niya kay Shaina at hindi siya gumagalaw sa kinatatayuan niya. Biglang may narinig sila mga sirena ng pulis sa labas. Nataranta si Shaina. Hindi niya matanggap na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ang pumatay sa sarili niyang ama. Mamamatay tao ka! Hindi kita mapapatawad! Hindi na hinintay ni Shaina na magsalita si Isaac. Sa gitna ng takot at tunog ng mga sirena, binuhat siya ng mga dumating na medic at sinakay sa ambulansya kasama ang kanyang ama. Habang nasa loob ng ambulansya, hindi tumigil ang iyak ni Shaina. Hawak niya ang dugoang kamay ng kanyang tatay. Lumaban ka, wag mo naman ako iwan Pagmamakaawa niya. Pero wala siyang makuha na sagot. Puno ng dugo ang puting damit ni Shaina at ang isip niya'y paulit-ulit na bumabalik sa imahe ni Isaac na hawak ang baril. Pagdating sa ospital, mabilis na isinugod ang kanyang ama sa emergency room. Naiwan si Shaina sa labas. Nakatulala, nanginginig sa lamig dahil sa basa niyang damit. Maya-maya lumabas ang doktor. Bagsak ang balikat ito habang nakatingin sa kanya. Pasensya na, Miss Montenegro. Ginawa namin ang lahat pero masyadong malapit ang tama ng bala sa puso niya. At hindi na siya umabot. Malungkot na sabi ng doktor. Parang tumigil ang mundo ni Shaina. Napaupo siya sa sahig na ospital. Wala na ang tatay niya. Ang kaisa-isang tao na nagprotekta sa kanya pinatay ng lalaking pinakasalan niya. Habang nakaupo sa sahig, nakita niya ang pagpasok ni Isaac sa hallway ng ospital. Mukhang balisa ito at mabilis ang lakad papunta sa kanya. Shaina! Tawag ni Isaac. Susubukan sana siyang hawakan ni Isaac, pero mabilis siyang lumayo at tinulak ang asawa ng malakas. Huwag mo kong hahawakan. Wala na si Papa, pinatay mo siya. Pinatay mo yung tatay ko. Makinig ka muna sa akin, hindi ako Susubukan sanang magpaliwanag ni Isaac, pero sinampal siya ni Shaina ng sobrang lakas. Kita, hawak mo yung baril. At walang sinabi ni Papa, lumayo ako sa'yo. Simula ngayong gabi, wala na tayong ugnayan. Isinusumpa ko, hindi na tayo magkikita at kamumuhian kita habang buhay. Hindi na hinintay ni Shaina ang sagot ni Isaac. Tumakbo siya palabas ng ospital habang bumubuhos ang ulan. Doon niya napagtanto na wala na siyang babalikan. Wala na ang kanyang ama. At ang asawang minahal niya ay isa palang demonyo. Sa gitna ng kalsada, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Anak, tayo na lang dalawa. Lalayo tayo sa tatay mo. Hindi ko hahayaang maging katulad kanya. Doon nagsimula ang plano ni Shaina na magtago at maglaho ng tuluyan. Basang-basa siya habang naglalakad palayo sa ospital. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero alam niyang hindi siya pwedeng abutan ni Isaac. Ang bawat sasakyang humihinto sa tabi niya nagpapakaba sa kanya. Akala niya ay ang asawa niya na ang bababa para pilitin siyang sumama. Pumunta siya sa isang maliit at lumang boarding house na malayo sa sentro ng syudad. Doon muna siya tumira ng ilang araw, gamit ang konting perang naitabi niya sa kanyang bag. Isang gabi habang nakatingin siya sa salamin, kinuha niya ang gunting. Pinagmasdan niya ang mahaba niyang buhok na paborito ni Isaac. Walang pag-aalinlangan niyang ginupit ito hanggang balikat. Gusto niyang burahin ang babaeng dating nagmahal ng isang Mondragon. Mula ngayon, hindi na ako ang mahinang si Shaina. Aniya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang wedding ring. Tinitigan niya ito sandali bago itinapon sa basurahan. Ngayon wala na siyang asawa. Ang meron na lang siya ay ang batang nasa kanyang sinapupunan. Bumili siya ng tiket sa bus, papunta sa isang malayo at liblib na probinsya sa norte. Habang nakaupo sa loob, nakita niya sa isang TV sa loob ng terminal ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Sinasabi sa balita na si Isaac Mondragon ang pangunahing sospek, pero nakalaya ito dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Nagpahigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Sabi na nga ba
Gagamitin nila ang pera at kapangyarihan nila para makatakas sa batas. Galit na sabi niya sa isip. Habang umaandar ang bus palayo sa Maynila, naramdaman ni Shaina ang pagod at gutom. Pero hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang lumayo mula sa mapait na alaala. Kailangan niyang humanap ng trabaho kung saan hindi siya makikilala. Hindi kita mapapatawad, Isaac. Pero kapag nagkita tayong muli, sisiguraduhin ko ako naman ang kukuha ng lahat sa'yo. Pangako niya sa sarili, habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata sa sobrang takot. 5 taon nang nakalipas. Suot ang isang mamahaling pulang gown, dahan-dahang umakyat si Shaina sa hagdan patungo sa ballroom ng isang sikat na hotel. Ang bawat takbang niya ay puno ng kumpiyansa. Hindi na siya ang takot na babaeng tumakas noon. Ngayon isa na siyang matagumpay na negosyante na kilala sa ibang bansa. Habang naglalakad sa may railings malapit sa entrance, may isang matandang babae ang humarang sa dinadaanan niya. Mukhang nagmamadali ito at hindi tumitingin sa dinadaanan. Dahil sa bilis ng lakad ni Shaina, hindi niya sinasadyang matabig ang matanda. Aray! Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Bulyaw ng matanda habang inaayos ang kanyang mamahaling alahas. Tumigil si Shaina at dahan-dahang humarap. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang babae. Kahit medyo tumanda na ito, hindi niya makakalimutan ang mukha ni Doña Rosalina. Pasensya na, masyado ka kasing nakaharang sa daanan. Malamig na sagot ni Shaina. Natigilan si Doña Rosalina. Tiningnan niya si Shaina mula ulo hanggang paa. Shaina, ikaw ba yan? Mukhang kilala niyo pa ako, Doña Rosalina. Kala ko kasi kinalimutan niyo na ang lahi ng mga Montenegro na pinalayas niyo noon. Bago pa makasagot ang matanda, bigla itong namutla. Napahawak si Doña Rosalina sa railings at nagsimulang humingal ng malakas. Tila ba inaatake ito ng asthma. Naghahanap ang matanda ng kanyang inhaler sa bag, pero sa sobrang taranta, hindi niya ito mahanap. Tulong! Tulong! Mahinang sabi nito habang hirap na hirap huminga. Tiningnan lamang ito ni Shaina. Naalala niya kung paano siya nito pahirapan noon. Pero bago pa siya makaramdam ng awa, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa itaas ng hagdan. Mama! Mabilis na bumaba ang isang lalaki. Suot nito ang isang black tuxedo na lalong nagpadesente sa tindig nito. Si Isaac. Agad na inabutan ni Isaac ng inhaler ang kanyang ina. Pagkatapos ng ilang sandali, kumalma ang paghinga ng Donya. Doon lang nagangat ng tingin si Isaac para tignan kung sino ang kasama ng kanyang ina. Natigilan ng lalaki. Parang tumigil ang mundo niya nang makita ang asawang 5 taon mahigit niyang hinanap. Ang dating mahabang buhok nito maikli ngayon. At ang simpleng Shaina noon, mukhang reyna ngayon sa harap niya. Shaina. Bulong ni Isaac, bakas ang labis na pananabik at gulat sa kanyang boses. Lalapit na sana siya para hawakan ang braso ni Shaina, pero mabilis na umatras ang babae. Don't touch me, Mr. Mondragon. Baka makalimutan ko maraming tao dito at maisigaw ko sa lahat ng mga taong nasa harap ko na nandito ang isang mamamatay tao. Shaina, makinig ka. Marami tayong dapat pag-usapan. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pumunta ako rito para sa negosyo, hindi para makipag-reunion sa mga taong sumira sa buhay ko. Tinalikuran sila ni Shaina at naglakad palayo ng may taas noo. Habang naglalakad, naramdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit agad niyang winaksi ang nararamdaman. Hinding-hindi na ako magpapautos sa iyo, Isaac. Kahit kailan. Aniya sa isip. Hindi hinayaan ni Isaac na makalayo si Shaina. Mabilis siyang humakbang at nahawakan niya ang braso ng babae bago pa ito makapasok sa gitna ng ballroom. Shaina, sandali lang. Maraming taon kitang hinanap. Hahayaan mo ba talaga matapos ang gabi nang hindi tayo nag-uusap? Talaga? Maraming taon mo kong hinanap? Bakit?
Para saan? Para tapusin ang sinimulan mo? Para siguraduhin na wala na talaga Montenegro ang matitira? Alam mong hindi totoo yan. Sagot ni Isaac. Tiningnan niya si Shaina sa mga mata. Miss na miss kita, Shaina. Araw-araw ako nagsisisi na hinayaan kita mawala. Sa kabila ng galit, naramdaman ni Shaina ang konting kaba sa pananalita ni Isaac. Iba ang aura nito ngayon. Mas matured, mas gwapo, pero kitang-kita ang lungkot sa mga mata nito. Pero bago pa siya lumambot, narinig niya ang boses ng isang bata. Mommy! Sabay na napalingon sina Isaac at Shaina sa pinanggalingan ng boses. Isang batang lalaki sa edad na 4 ang tumatakbo palapit sa kanila. Suot nito ang isang maliit na taksido na kaparehong-kapareho ng kulay ng suot ng lalaki. Kasama nito ang yaya na siyang nag-aalaga dito. Mommy, I'm hungry. Can we eat now? Sabi ng bata habang yumayakap sa binti ni Shaina. Nanigas si Isaac sa kinatatayuan niya. Unti-unti siyang napatingin sa mukha ng bata. Ang mga mata nito, ang hugis ng ilong, pati ang paraan ng pagngiti. Parang nakatingin si Isaac sa sarili niyang litrato ng bata pa siya. Shaina, sino siya? Siya si Ian. Saad ni Shaina at kinarga ang anak. Ang kaisa-isang dahilan kung ba't ako nabubuhay. Anak natin siya, hindi ba? Anak ko siya, Shaina, di ba? Kamukhang kamukha ako eh. Wala kang anak dito, Isaac. Ang ama ni Ian ay matagal ng patay para sa akin. Huwag ka magkakamaling lumapit sa kanya. Tumingin ang batang si Ian kay Isaac. Mommy, who is he? He's look like the man in your old picture. Doon parang sinaksak ang puso ni Isaac. Ibig sabihin kahit galit si Shaina, tinago pa rin ito ang litrato niya. Shaina, please, let's talk about this. Hindi mo pwede ipagkait sa akin ang anak ko. E di panoorin mo ko, Isaac. Gaya ng pagtalikod mo sa amin noon, tatalikuran din kita ngayon. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kung wala ka nang babalikan. Naglakad palayo si Shaina habang karga ang anak. Naiwan si Isaac na nakatayo lang sa gitna ng hallway. Nakatingin sa mag-ina. Sa totoo lang gusto niyang humabol. Pero alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Mula sa malayo, nakatingin din si Doña Rosalina. Madilim ang mukha ng matanda nang makita ang batang kamukhang kamukha ng kanyang anak. Sa biyahe pa lang, nakatulog na si Ian, kaya naman iniakyat muna niya ang anak sa kwarto para mas maging maayos ang pahinga nito. Bago muling bumaba sa sala para ibalita kay Olivia ang lahat. Si Olivia? Ang naging sandigan niya nung nagtatago siya sa probinsya. Ang babaeng ito ay merong maliit na negosyo ng alak, pero dahil sa galing ni Shaina sa marketing at finance, napalago nila ito. Sa tulong ng mga kinita niya sa negosyo ni Olivia, nabawi niya ang mga pagkalugi ng mga Montenegro, kaya muling nagbalik ang Montenegro Legacy sa tuktok bilang pinakasikat na brand ng alak sa bansa. Kumusta ang ball? Bungad ni Olivia habang inaabotan siya ng wine. Nagpakita si Isaac. Anong ginawa niya? Sinaktan ka ba niya ulit? Di niya na magagawa yun. Nakita na rin niya si Ian. Pero malinaw ang sinabi ko sa kanya na wala siyang anak sa akin. Patay na ang tatay ni Ian 5 taon na nakakalipas. Shaina, kilala mo ang mga Mondragon? Siguradong gagawa ng paraan yan, lalo na't alam niyang may anak siya. Paalala ni Olivia. Tumitig ito sa kanya na puno ng pag-aalala. Subukan lang niya. Handa akong ubusin ang pera kung wag niya lang makuha ang anak ko. Kinabukasan, isang itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng mansyon ni Shaina. Bumaba si Isaac na may dalang malaking buke ng bulaklak at mga laruan para kay Ian. Hinarang siya ng mga security guard sa gate. Sabihin niyo kay Shaina, narito ang asawa niya. Lumabas si Shaina mula sa main door. Hindi niya pinagbuksan ng gate si Isaac. Nanatili siyang nakatayo. Nakatingin sa ibaba kung saan naroon ang lalaki. Umalis ka na, Isaac! Hindi ka na kailangan dito! Sigaw niya. Shaina, hayaan mo ako magpaliwanag. 5 taon mahigit ako nagdusa. Gusto ko lang makita ang anak ko.
Para kay Ian to. Tinaas pa ng lalaki ang mga laruan. Wala siyang kailangan sa'yo. Marami siyang laruan sa loob. At huwag mong tawaging anak ang bata. Wala kang karapatan. Asawa mo pa rin ako, Shaina, hindi tayo annulled. Papel lang yun, Isaac. Para sa akin, biyuda na ako simula nung gabing binaril mo si Papa. Kung gusto mo talagang bumawi, lumayo ka na lang sa amin. Yun lang ang tanging paraan para maging masaya kami. Hindi ako aalis hanggat di mo ako pinakikinggan. Naupo siya sa harap ng gate at tila handang maghintay doon buong araw sa ilalim ng tirik na araw. Tumingin si Shaina sa kanyang security. Tawagan niya ang mga pulis, i-report namin ang gugulo sa tapat ng bahay ko. Kapag di pa siya umalis, gamitin niyo ng puwersa. Shaina, gagawin mo ba talaga ito sa akin? Gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamilya ko laban sa isang katulad mo. Huling sabi ni Shaina, bago pumasok sa loob at isinara ng malakas ang pinto. Sa loob, napasandal si Shaina. Nanginginig ang kanyang mga kamay pero pinilit niya magpakatatag. Hindi siya pwedeng bumigay sa panunuyo ni Isaac. Ang bawat luhang ilalabas niya ngayon ay tanda ng kahinaan. At hindi niya hahayaang maging mahina muli. Lumipas ang ilang araw, hindi pa rin tumitigil si Isaac. Kung nung una ay bulaklak at laruan ang dala niya, ngayon, gumamit na siya ng ibang paraan. Isang umaga, nagmamadaling pumasok si Olivia sa opisina ni Shaina sa loob ng kanilang mansyon. Shaina, may problema tayo. Lahat ng supplier natin ng bote at packaging biglang nag-back out. May bumili raw lahat ng stocks nila para sa susunod na 6 na buwan. Nag-aalalang sabi ni Olivia. Nanlaki ang mga mata ni Shaina. Sino may gawa nito? At hindi pa nakakasagot si Olivia nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Napakunot ang kanyang noo at binasa ang text. Hindi ko sinisira ang negosyo mo, asawa ko. Pinoprotektahan ko lang ang investment ko. Sa akin na lahat ng suppliers mo. Kung gusto mo magpatuloy, ang gawaan ninyo, magkausap tayo. Napairap na lang siya dahil sa nakakairita nitong message. Hindi niya na kailangang alamin kung sino pa dahil kilala niya na yon. Kaya mabilis niyang tinawagan ng numero. Pagkasagot pa lang ni Isaac, sinigawan niya agad ang lalaki. Ano na naman bang kailangan mo, Isaac? Nagustuhan mo ba surprise ko? Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Dinner? Ngayong gabi sa penthouse ko? Tayong dalawa lang. Kapag di ka pumunta, asahan mo bukas. Wala na rin ang mga delivery trucks na lalabas sa planta nyo. Hindi pa man nakakasagot, binaba na ni Isaac ang phone. Napahigit na lang ang paghinga ni Shaina at napahawak siya sa mesa. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit. Ramdam niya ang init na umaakit sa kanyang muka habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Wala ka talagang pinagbago, Isaac. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Kahit na nanginginig ang kanyang kamay, pinilit niyang ayusin ang sarili para hindi mahalata ni Olivia ang matindi niyang pagkapikon at kaba para sa kumpanya. Anong gagawin natin, Shaina? Pupunta ako. Kung akala niya bibigay ako sa laro niya, nagkakamali siya. Kung ruthless siya, mas magiging ruthless ako. Nag-reply siya kay Isaac. On my way na ako sa penthouse mo. Sa mansyon ng mga Mondragon, tahimik na nag-aalmusal si Doña Rosalina sa veranda. Hawak niya ang kanyang tablet habang nagbabasa ng balita tungkol sa stock market. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Isaac na naiwan sa ibabaw ng lamesa dahil sandaling may kinuha ang lalaki sa kwarto. Aksidente nakita na matanda ang screen. Nanlaki ang kanyang mata na makita ang biglang lumabas na notification preview sa lock screen. Kaya nabasa ng Donya ito. On my way na ako sa penthouse mo. Sakto namang lumabas na si Isaac. Nakita nitong hawak ng ina ang phone. Agad itong lumapit at kinuha yon. Ma, ba't mo pinapakailaman ng gamit ko? Talaga bang hindi ka pa rin tumitigil, Isaac? Makikipagkita ka na naman sa babaeng yan pagkatapos na lahat ng ginawa niya sa pamilya natin? Pagkatapos kanyang talikuran, hahabulin mo pa rin siya? Hinarap siya ni Doña Rosalina na nanginginig sa galit. Wala kang alam sa nararamdaman ko, ma. Wala kang pakialam sa kung sinong gusto kong makasama. May pakialam ako dahil anak kita. At ang babaeng yan, ang sisira sa atin. Nakita mo ba kung paano niya ako tratuhin sa ball? Wala siyang modo.
At ngayon balak mo pandalhin siya sa penthouse mo. Isaac, binabalaan kita. Kapag itinuloy mo ang pakikipagkita sa Montenegro na yan, huwag kang magsisisi na baka matulad siya sa sinapit ng ama niya. Malamig na tinitigan ni Isaac ang kanyang ina. Subukan mong galawin siya, ma. Sisiguraduhin kung wala ka na makikitang anak sa harap mo. Sinira niyo ang buhay namin. Ngayong nagbalik na siya, hindi ko nahahayaang mangyari ulit yun. Nasisiraan ka na ng bait, Isaac. Dahil lang sa lintik na pag-ibig na yan. Isang mamamatay tao ang tingin niya sa'yo. Hindi mo ba naiintindihan yon? Hindi na sumagot si Isaac. Tinalikuran niya ang ina at dire-diretsyong naglakad patungo sa labas. Narinig pa niya ang pagkabasag ng plato, pati ang pagsigaw ng Donya, pero kahit yun hindi niya na pinansin pa. Sa isip ni Isaac, isa lang ang mahalaga. Ang maibalik si Shaina sa kanya kahit anong paraan pa ang gamitin niya. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, huminto ang sasakyan ni Shaina sa harap ng isang malaki at mamahaling condo building. Dito matatagpuan ang penthouse ni Isaac. Pagkababa niya ng sasakyan, tumingala muna siya sa gusali at huminga ng malalim para kalmahin ang sarili. Dire-diretso siyang pumasok sa lobby. Hindi na siya hinarang ng security guard dahil mukhang naibili na ang pangalan niya. Sumakay siya ng elevator. Pinindot ang pinakamataas na floor. Habang paakyat ang elevator, nakatingin lang siya sa refleksyon niya. Maayos ang kanyang suot. Matapang ang kanyang muka. Pero sa kaloob-looban niya, punong-puno siya ng inis. Pagkabukas ng elevator, bumungad sa kanya ang malawak at marangyang penthouse. Tahimik ang paligid at tanging ang mahinang tunog lang ng aircon ang naririnig. Pinagbuksan siya ng pinto ni Isaac na may hawak na baso ng alak. You came? Simpleng sabi ng lalaki habang tinititigan ang kanyang kabuuan. Diretsahan na tayo, Isaac. Narito ako para ibalik mo yung kontrata ng mga supplier ko. Matigas niyang saad habang nakatayo sa harap ng mahabang dining table. Hindi siya muna umupo dahil ayaw niyang magbukang komportable sa harap ng lalaking nanggigipit sa kanya. Tinignan lang siya ni Isaac at tinuro ang bakanteng upuan sa tapat niya. Mapo ka muna, Shaina. Hindi tayo makakapag-usap na maayos kung ganyan kakabilis. Huminga ng malalim ang babae, bago dahan-dahang humila ng upuan at naupo ng tuwid. Ngumiti naman si Isaac at lumapit sa kanya. Dahan-dahan niyang hinawi ang buhok ni Shaina na humaharang sa balikat nito. Kain muna tayo. Pinagluto kita ng paborito mo. Wala na akong paborito lalo na kung galing sa'yo. Sagot ni Shaina. Inilabas niya ang kanyang iPad. Inilapag ito ng malakas sa ibabaw ng lamesa. Tumambad sa screen ng isang file na may titulong Mondragon Anomalies. Ano ibig sabihin nito? Tanong ni Isaac at nawala ang ngisi sa labi. Habang tinatayo ko ang kumpanya ko, binabantayan ko ang bawat dumi ng Mondragon Liquor Corp. Alam ko ang tungkol sa mga illegal shipment you support at ang mga suhodlan sa gobyerno para makaiwas sa tax. Tumayo si Shaina at tinapatan ang mukha ni Isaac. Isang click ko lang, Isaac. Lahat ng ebidensyang yan. Isisend ko sa media at police. Isipin mo na lang kung ano mangyayari sa stocks ng kumpanya nyo bukas. Baka bago magtanghalian. Bankrupt na kayo. At isa pa, kung pipilitin mo akong burahin ang mga ebidensyang ito, hindi mangyayari yon. Dahil nakaset ang email ko na mag-send sa media ng automatic kapag hindi ako nakapag-login sa loob ng 2 oras. Tila nanigas si Isaac. Gagawin mo talaga yan. Subukan mo ko. Bitawan mo ang mga supplier ko. O panoorin mong mawala lahat ng pinagmamalaki nyo. Kinuha ni Shaina ang baso ng tubig at dahan-dahang ibinuhos sa plato ni Isaac. Tapos na ang dinner natin. Huwag mo nang isipin na pag-aari mo ulit ako, Isaac. Dahil ang Shaina ang kilala mo, matagal nang pinatay ng sarili mo mga kamay. Tumalikod si Shaina at naglakad palabas ng penthouse nang hindi man lang nililingon ng lalaking minsang naging mundo niya. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, muling nagsalita ang lalaki. You can threaten the company, Shaina, but you can threaten the heart that still beats for you. Sa kabilang banda, habang hindi pa bumabalik ng mansyon si Shaina, si Olivia muna ang namamahala sa mga trabahador.
Hinarap niya si Cardo at Manang Ising, nakasalukuyang naglilinis sa sala. Cardo, ibaba mo ang main breaker ng kuryente sa likod ngayon din. Bakit po, Ma'am Olivia? May inaayos po ba? Mabilis na lumapit si Olivia at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Cardo. Huwag ka na magtanong. Sabihin niyo kay Shaina na may narinig kayong pumutok na saksakan sa kusina, kaya pinatay niyo ang kuryente para hindi magkasunog. At tandaan niyo, isang maling kwento lang sa batang si Ian o kay Shaina. Alam niyo kung anong pwedeng mangyari sa mga anak niyo sa probinsya. Dahil sa banta nito, walang nagawa ang dalawa kundi sumunod. Namatay ang kuryente at kasabay nito ang paghinto ng lahat ng CCTV sa loob ng mansyon. Makalipas ang 15 minuto bumukas ang gate. Pumasok ang sasakyan ni Doña Rosalina. Bumaba ang Doña mula sa sasakyan, kasama ang 2 bodyguard. Sinalubong sila ni Olivia sa pinto. Dahil sa madilim sa loob, binuksan ng bodyguard ang mga flashlight upang magsilbing gabay sa pagpasok sa sala. Patay ang kuryente, Rosalina. Walang ebidensya ang pag-uusap na ito. Bungad ni Olivia habang nakatayo sa gitna ng madilim na sala. Tanging sinag ng buwan mula sa bintana ang tumatama sa kanya. Gahaman ka talaga, Olivia. Ibinigay ko ang lahat sa inyo para makipaghiwalay ang anak ko at si Shaina. Ginamit mo ang baril ni Isaac para madiin siya sa pagpatay kay Manuel? Kulang yon para sa pananahimik ko. 5 milyong piso, Rosalina. Kapag di mo yan naibigay bukas, ibibigay ko kay Isaac ang recording kung saan mo inutos na tapusin ang biyanan niya. Isipin mo na lang ang puot ng anak mo. Demonyo ka! Pinagkatiwalaan kita nun dahil akala ko ayaw mo rin sa mga Montenegro! Pareho lang tayong demonyo, Rosalina. Ang pinagkaiba lang, ako ang anghel sa paningin ni Shaina. Eksaktong bumukas ang pinto ng mansyon. Dumating si Shaina dahil may nakalimutan itong importanteng dokumento para sa kumpanya. Bitbit nito ang kanyang cellphone kung saan flashlight ay nakabukas dahil nagtataka siya kung ba't madilim ang bahay. Olivia, Cardo, bakit walang kuryente? Sa isang iglap, biglang nagbago ang aura ni Olivia. Bigla siyang sumigaw at nagkunwaring natumba sa sahig, malapit sa paanan ni Doña Rosalina. Huwag! Maawa kayo! Huwag niyo kami saktan! Mabilis na tumakbo si Shaina patungo sa sala. Ang liwanag mula sa kanyang cellphone ay tumama sa mukha ni Doña Rosalina at sa 2 bodyguard na nakatayo malapit sa nakahandusay na si Olivia. Sa paningin ni Shaina, mukhang sinusugod at pinagtutulungan ng mga Mondragon ang kanyang ina-inahan at kaibigan. Olivia! Teka, anong ginagawa niyo dito, Doña Rosalina? Anong karapatan yung pasukin ng bahay ko at sakta ng pamilya ko? Shaina, hindi! Pinaglalaroan ka lang ng babaeng yan! Olivia, anong ginawa nila? Shaina, bigla na lang silang pumasok. Pinatay nila ang kuryente para hindi mo makita ang CCTV. Sabi ni Doña Rosalina, kukunin niya daw si Ian at itutuloy ang sinimulan nila sa tatay mo. Kung di ko ibibigay ang bata sa kanila, tinulak nila ako, Shaina. Humarap si Shaina kay Rosalina. Ang mga matay tila nag-aapoy sa gitna ng kadiliman. Lakas ng loob niyo ah. Pinatay niyo ang tatay ko at ngayon, pati ang kaisa-isang tao nag-alaga sa akin, sasaktan niyo? Makinig ka, Shaina. Nagpapanggap lang ang babaeng yan. Cardo, isinghali kayo dito. Lumapit ang 2. Bitbit ang mga kandila. Cardo, ano nakita niyo? Tumingin si Cardo kay Olivia. Nakita niya ang matalim at nagbabantang sulyap nito mula sa likod ni Shaina. Ma'am, totoo po. Pinilit po kaming patay ng breaker ng mga bodyguard ni Doña Rosalina. Sabi po nila babarilin kami kung di kami susunod. Nakita ko pang tinulak niya si Ma'am Olivia. Narinig niyo? Lumayas kayo ngayon din. Isama mo yung mga tauhan mo kapag di kayo nawala sa paningin ko sa loob ng ilang segundo, tatawag ako ng polis. At sisiguraduhin ko mabubulok kayo sa kulungan sa kasong trespassing at grave threats. Wala nang nagawa si Rosalina, kundi ang lumabas. Hila ng kanyang mga bodyguard. Galit at frustrasyon ang kanyang naramdaman dahil alam niyang silyado na ang bitag ni Olivia. Nang makalayo na ang sasakyan, dahan-dahang binuksan ni Cardo ang kuryente.
Bumalik ang liwanag sa mansyon. Niyakap ni Shaina ng mahigpit si Olivia. Olivia, pasensya na. Hindi ko hahayaang saktan ka nila ulit. Magdadagdag ako ng security para hindi ka nila kayang takutin. Ngunit sa likod ng dalaga, dahan-dahang nawala ang iyak ni Olivia. Tumingin siya sa salamin ng sala at nakita ang sariling refleksyon. Isang matalim at nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa labi niya. Sa isang gabi, nagawa niyang naging halimaw ang mga mondragon sa paningin ni Shaina, habang siya lang ang nananatiling anghel na dapat protektahan ito. 2 buwan ang matuling lumipas matapos ang madugong insidente sa mansyon. Ngunit ang bakas ng takot ay tila nakaukit sa mga dingding niyon. Pinadoble ni Shaina ang seguridad. Bawat sulok ay may matang nakabantay. Minsan na siyang naulila. Ninakaw ng kasamaan ng mga mondragon ng ama at isinumpa niya ang sarili na hindi niya hahayaang muling maagaw ang kaisa-isang taong humugot sa kanya mula sa lusak ng kahirapan. Mommy, ba't ganito kadami ang guard? Gusto ko lang naman maglaro sa park kasama ang friends ko ng peaceful. Paano ako makakapag-enjoy kung may mga taong laging nakabuntot sa likuran ko? Huminga ng malalim si Olivia at hinawakan ang kamay ni Shaina. Anak, tama ang bata. Sapat na ako lang ang kasama niya para makapaglaro siya na maayos. Nasasakal na si Ian. Pero alam niyo naman po kailangan niyo ng protection, di ba? Paano kung sumulpot na naman ang mga mondragon? Paano kung agawin nila si Ian sa atin? Hindi ko nakakayanan kung may mawawala pa sa akin. Mamamatay ako kapag nawala kayo. Isang malamig na ngiti ang sandaling gumuhit sa labi ni Olivia bago niya binalot si Shaina ng mahigpit na yakap. Marahan niyang hinaplos ang likod ng dalaga. Isang kilos sa tila puno ng pagmamahal pero may dalang kakaibang kilabot. Hindi ako mawawala. Hindi kita iiwan. Mananatili ako sa bawat sulok ng alaala mo. Kahit anong mangyari, hindi mo ako makakalimutan. Itatatak ko yan sa isipan mo. Sige na nga ho. Pero mangako kayo tatawag kayo agad kapag minanggulo. Pangako, susugod ako kahit nasan man ako. Pagtalikod ni Olivia, biglang nagbago ang kanyang anyo. Napalitan ng isang malademonyong ngiti. Ang kanyang ngiti sa labi. Marahas niyang kinuha ang lalagyan ng pagkain ni Ian. The Mondragon and Montenegro lineage has to end today. Bulong niya sa hangin. Kasabay ng pagbubukas ng isang maliit na vial. Malupit niya ibinuhos ang lason sa pagkaing nakahanda para sa bata. Hindi niya alam sa labas ng bintana, nanlalaki ang mga mata ni Cardo. Ang gwardya ng mansyon ay napatakip ng bibig sa sobrang pagkasindak. Nang marinig ang yabag ni Olivia patungo sa bintana, mabilis siyang napadapa sa sahig. Pigil ang hininga. Dinidinig ang kabog ng sariling dibdib, habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Muling inayos ni Olivia ang baonan, nang may nakakabahalang kalmado, na tila ba wala siyang ginawang masama. Bitbit ang kamatayan sa loob ng plastic container. Lumabas siya patungo sa sala kung saan naghihintay ang mag-ina. Aalis na kami. Ingat ho kayo. I love you, Ian. Nakangiting sambit ni Shaina bago mahigpit na niyakap ang dalawa. Bye, Mommy! Masayang kumaway pa si Ian, hawak ang baon ng may laso na laman. Pagkaalis din na Olivia at Ian, hindi mapanatag si Shaina. Kahit pumayag siyang hayaan ng mga ito, may kung anong bigat sa kanyang dibdib. Sundan niyo sila. Siguraduhin niyong hindi kayo mapapansin ni Olivia. Pero wag niyo silang lulubayan kahit ilang segundo. Aniya. Ang boses ay puno ng otoridad pero may halong panginginig. Napasandal siya sa pinto, sapu ang kanyang noo. Bakit ganito ang kanyang kaba? Parang may maling nangyayari na hindi niya makita. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang nabulabog ang katahimikan ng malakas sa pag-vibrate ng kanyang phone. Ma'am, nahanap ko na. May hawak na ako matibay na ebidensya tungkol sa pagkamatay ng tatay niyo. May mga video at dokumento na magpapatunay sa katotohanan. Sinasabi ko na nga ba? Sapat na ba yan para mabulok si Isaac Philip Mondragon sa kulungan? Ma'am, makinig kayo na mabuti. Hindi si Isaac Mondragon ang pumatay sa tatay niyo. Ang tunay na salarin ay si Olivia Mondragon. Ang tinuturing na bastardong anak ng mga Mondragon.
Siya ang babaeng kinikilala niyong nanay-nanayan ngayon. Tila tumigil ang mundo ni Shaina. Ang cellphone na hawak niya ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang palad, habang ang lamig ay gumagapang sa kanyang paa hanggang ulo. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Baka sinuhulan ka lang ng mga Mondragon para baliktarin ang kwento, sabihin mo ang totoo. Tapat ako sa mga kliyente ko, ma'am. Hindi ako nabibili kahit magkanong pera pa yan. Nasa inyo na kung maniniwala kayo. Pero ang katotohanan, hindi nagsisinungaling. Isesend ko sa inyo lahat ang mga dokumento, pati na ang CCTV at dashcam footage mula sa mga sasakyan na kaparada sa tapat ng insidente nung gabing yun. Panoorin niyo at kayo na humusga. Halos hindi na makahinga si Shaina nang maputol ang tawag. Nanlambot ang kanyang tuhod at napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang buong pagkatao ay tila unti-unting nadudurog. Paano nagawang magtago sa likod ng maamang mukha ang isang demonyo? Paano siya nagtiwala sa taong pumatay sa sariling ama niya? At sa gitna ng kanyang pagkabigla, isang mas matinding katotohanan ang sumampal sa kanya. Kasama ng Olivia na yon si Ian. Mabilis niyang binuksan ang gallery nang tumunog ang notification ng message. Doon sa isang malinaw na footage mula sa dashcam, ang kanyang ama at si Isaac na nag-uusap, habang si Olivia, nakasuot ng hoodie, nagtatago sa likod ng malaking timba ng igibang tubig. Gamit ang baril na silencer, nakita niya ang mukha ni Olivia puno ng puot at walang bakas ng pagsisisi habang ginagawa ang karumal-dumal na krimen. Hindi ito maaari. Humikbi si Shaina. Ang kanyang luha ay malayang dumadaloy habang ang galit ay unti-unting nananalaytay sa kanyang ugat. Kumaripas siya ng takbo palabas ng kwarto. Ang tanging nasa isip niya ay mailigtas ang kanyang anak mula sa kamay ng isang mamamatay taong itinuring niyang ina. Ang bawat takbang niya ay tila pakikipagkarera sa kamatayan, habang ang boses ni Olivia paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi mo ako makakalimutan. Halos magmura si Shaina habang nanginginig na kinakapa ang susi ng kanyang sasakyan. Ang kanyang utak ay nagkakagulo, galit, pagsisisi at matinding takot para kay Ian ang nagpapatakbo sa kanya. Pero bago pa siya makarating sa pinto, isang anino ang humarang sa kanya. Maputla ang mukha nito, tila isang bangkay na nakakita ng sariling libing. Cardo, tumabi ka, wala akong oras! Madam, patawarin niyo ako, madam. Patawarin niyo ako. Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan! Madam, hindi na kaya ng konsensya ko. Parang sasabog na ang dibdib ko sa sobrang bigat. Pinagbantaan ako ni Ma'am Olivia. Sabi niya kapag nagsalita ako tungkol sa nangyari sa mansyon, uubusin niya ang pamilya ko. Natakot ako, madam. Natakot ako para sa mga anak ko. Ano ba pinagsasabi mo? Anong pagtatakpan? Hindi ko na to kayang itago, madam. Kanina lang bago sila umalis. Nakita ng dalawang mata ko. Kitang-kita ko kung paano maglabas ng lason si Ma'am Olivia at inihalo yon sa baon niyang Master Ian. Papatay niya ang bata, madam. Papatay niya si Ian. Lason? Ang anak ko, nilalason niya ang anak ko? Isang matinding sigaw ng pagkadurog ang kumawala sa bibig ni Shaina. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi at tinungo ang garahe. Bawat segundo ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Ang taong bumuhat sa kanya mula putikan ay ang taong dahan-dahang humuhukay sa libingan ng kanyang anak. Halos hindi makakita si Shaina sa labo ng kanyang paningin. Dahil sa bilis ng kanyang pagpapatakbo at sa walang humpay na pag-agos ng kanyang luha. Sa gitna ng pagpapanik, biglang umalingaw-ngaw ang tunog sa kanyang cellphone. Sa screen rumihistro ang pangalang matagal niya ng pilit binabaon sa limot. Si Isaac. Walang pag-aalinlangan niya itong sinagot. Ang tawag ng lalaki ay tila ba sagot sa kanyang dasal. Basag ang kanyang boses na magsalita at puno ng matinding desperasyon. Isaac, tulungan mo ko! Nakikiusap ako sa iligtas mo yung anak natin. Papatayin niya si Ian, Isaac! Papatayin niya yung anak natin! Shaina, huminahon ka. Ano nangyayari? Nasaan ka? Sabihin mo sa akin, pupuntahan kita. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Si Olivia,
Si Olivia, siya pala yung pumatay sa tatay ko. At ngayon nilagyan niya ng laso ng baon ni Ian. Isaac, kapag nakain niya ng bata, mawawala siya sa atin. Hindi ko kakayanin, Isaac. Nasaan sila? Ibigay mo sa kanila lokasyon. Ngayon din. Na-send ko na. Papunta sila sa parke sa San Miguel. Bilisan mo please, parang awa mo na. Huwag mo hayaang makuha nila si Ian. Ibinagsak ni Shaina ang kanyang cellphone sa passenger seat. Lalong binaon ang paa sa accelerator. Sa isip niya, kung kailangan dumanak ng dugo para mailigtas si Ian, gagawin niya. Sa loob ng isang madilim at mapanglaw na bodega, tanging ang hiyaw at pigil na pagikbi ni Ian ang bumabasag sa katahimikan. Bawat patak ng luha ng batay parang kutsilyong sumasaksak sa dibdib ni Doña Rosalina. Habang nakatalikod si Olivia, nanginginig ang kamay ng matanda na pilit kinikiskis sa mga lubid sa kanyang pulso, gamit ng isang matulis na piraso ng basag na bote. Malalim ang hiwa sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi ng katotohanan. Maghipag tayo, Olivia. Sabay tayong nangarap at nagplano para pabagsakin ng mga Montenegro. Bakit pati ako ay dinamay mo sa dumi ng laro mo? Kailanman, hindi ko itinuring na pamilya mga Mondragon. Pinabayaan niyo ako nung kailangan ko kayo. Kayo ang dahilan kung ba't ako nakunan. Pinatay niyo ang anak ko sa kapabayaan niyo. Kasinungalingan! Isang matapang na boses ang pumailan lang. Kadarating lang ni Shaina, hingal na hingal at galit na galit. Anong kasalanan namin sa'yo? Ba't kailangan madamay pati ang batang si Ian sa galit mo? Hindi sumagot si Olivia. Sa halip ay marahas na sinabunutan si Shaina. Pilit pinatitingala ang dalaga. Minsan ko minahal ang daddy mo, Shaina. Binigay ko ang lahat pati ang dangal ko, pinaglaban ko siya sa ama ko, pero ano? Pinagpalit niya ako sa nanay mo. Iniwan niya akong duguan at mag-isa, kaya dapat lang siyang mamatay. Gusto ko sana nga nanay mo ang magbayad. Pero masyado siyang swerte dahil namatay siya nang iniluluwal ka. Hayop ka, wala kang puso! Bitiwan mo siya, Olivia. Isang mariing utos ang narinig mula sa pintuan. Dumating si Isaac kasunod ng isang batalyon ng armadong private security. Agad sumiklab ang kaguluhan. Nagpang-abot ang mga tauhan ni Olivia at ang mga tauhan ni Isaac. Dahil sa dami at bilis ng mga security, mabilis na lumpo ang depensa ni Olivia. Wow, what a touching hero! Subukan niyo lumapit. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kung malalagutan ng hininga ang babaeng ito. Napatigil ang lahat. Ngunit sa isang iglap gamit ang lahat ng natitirang lakas. Malakas na inapakan ni Shaina ang paa ni Olivia at buong puwersang siniko ang sikmura nito. Napabitaw si Olivia at napaungol sa sakit. Mabilis tumakbo si Shaina patungo kay Isaac at bumagsak sa bisig ng lalaki. Isaac, tahan na. Ligtas ka na. Hindi ko nahahayaang saktan ka niya. Agad na pinalibutan at pinusasa ng security ang nagpupumiglas na si Olivia. Ngunit sa gitna ng kanilang panandaliang tagumpay, isang impit na tilya nang galing sa sulok. Anak, si Ian, Diyos ko, sumuka siya ng dugo! Isang nakakapanindig balahibong tawa ang kumawala kay Olivia. Napaghiganti ko na ang anak ko. Kala niyo ba ganun kadali ang lahat? Wala kayong kaalam-alam. Unti-unti ko kayong nilalason. Bawat pagkain, bawat inumin na binigay ko sa inyo ng mga nakaraang linggo may kasamang kamatayan. Ngayon na ang katapusan ng mga Montenegro. Nanlaki ang mga mata ni Shaina sa kilabot. Ngunit bago siya makapagsalita, isang matinding hapdi ang gumuhit sa kanyang sikmura. Napaupo siya sa sahig, nanginginig, habang bumubulwak ang malapot na dugo mula sa kanyang bibig. Sa gitna na nagkakagulong paligid, binuhat ni Isaac si Shaina na tila wala itong bigat. Ngunit ang kanyang braso ay nanginginig sa takot na baka ito na ang huling pagkakataon. Sinakay niya ito sa likod ng puting van. Saan ding inihiga ang walang mali na si Ian. Bilisan mo! Drive! Sa isang sulok ng sasakyan, nakaluhod si Doña Rosalina. Hindi mapakali. Ang mga luhay walang tigil na pumapatak sa kanyang maputlang pisngi. Ang kanyang marangyang suot ay puno ng alikabok at mansya ng dugo. Isang malupit na paalala sa kanyang mga maling desisyon.
Patawarin niyo ako, Diyos ko. Huwag ang mga bata. Ako na lang sana ang kunin mo. Habang humaharurot ang van, sa madilim at baku-bakong kalsada, ang tanging maririnig sa loob ay ang mabigat na paghinga ni Isaac at ang mahinang ungol ng sakit mula sa dalawang biktima. Tinitigan ni Isaac ang mukha ni Shaina, ang babaeng binuwis ang lahat para sa pamilyang akala niya'y protektado siya. Sa bawat pag-alo ng katawan ni Shaina sa bilis ng sasakyan, mas lalong humihigpit ang kamao ni Isaac. Ang puting van ay huminto sa tapat na emergency room, na halos uminit ang mga gulong sa bilis. Agad na bumukas ang pinto at sinalubong sila ng mga nagtatatakbong nurse at stretcher. Panay ang sigaw ng mga medic habang mabilis na inililipat si Shaina at Ian sa mga hospital bed. Napuno ang pasilyo ng tunog ng dikuryenteng kagamitan at ang mabilis na yabag ng mga sapatos. Pilit na sumasama si Isaac habang hawak ang kamay ni Shaina. Ngunit hinarang siya ng isang nurse bago pa man makapasok sa ICU. Sir, hanggang dito na lang po kayo. Kailangan namin gawin ang lahat para ma-stabilize sila. Mariing saad ng nurse bago sinara ang malaking pinto. Naiwan si Isaac na nakatayo sa gitna ng malamig na pasilyo. Ang kanyang puting polo ay puno ng bakas ng dugo ni Shaina. Sa di kalayuan, napaupo sa sahig si Doña Rosalina. Tulala at hindi makagawa ng tunog sa tindi ng paghikbi. Isaac, kung may mangyari sa kanila, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Lahat ng ito ay dahil sa ambisyon ko. Hindi sumagot si Isaac. Nakatingin lang siya sa sariling palad. Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang doktor. Ang muka ay balot ng pag-aalala. Sino kamag-anak ng pasyente? Kailangan natin magsagawa ng emergency gastric lavage. Pero mabilis na kumakalat ang toxin sa kanilang bloodstream. We need to identify the poison immediately, or we might lose them both. Sa sandaling yon, ang katahimikan sa ospital ay naging mas nakakatakot kaysa sa sigawan sa bodega. Matapos ang ilang oras sa tila walang katapusang paghihintay, lumabas ang doktor na may bahagyang ginhawa sa muka. Pinaliwanag niya na dahil sa mabilis na pagdating sa ospital, na isagawa agad ang gastric lavage. Ang laso na ginamit ni Olivia isang uri ng slow-acting arsenic compound na nakamamatay. Ngunit dahil hindi pa ito lubos na nasisipsip ng kanilang bloodstream, dahil na rin sa maagang intervention ng mga gamot na pangkontra sa lason, nalampasan nito ni Shaina at Ian. Lumipas ang ilang araw bago tuluyang nagkamalay si Shaina. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang maputlang mukha ni Doña Rosalina ang bumungad sa kanya. Ang matanday nakaluhod sa gilid ng kanyang kama, tila pasa ng buong mundo. Shaina, salamat sa Diyos at gising ka na. Hindi sumagot si Shaina. Malamig ang kanyang tingin. Naaalala ang lahat ng sakit at ang laso na muntik nang pumatay sa kanila ni Ian. Patawarin mo ako. May kailangan akong aminin sa'yo. Isang katotohanang matagal kong ibinoon para lang sa sarili kong ambisyon. Alam ko na si Olivia ang pumatay sa daddy mo at kasabot ako, Shaina. Sabay kaming nagplano ni Olivia dahil sa inggit ko sa yaman at kapangyarihan ng mga Montenegro. Pero nung napatay niya ang daddy mo, natakot ako at pinagtakpan ko siya. Alam mo pero hinayaan mo ako maniwala sa kasinungalingan? Higit pa doon, hinayaan kong isipin mo na si Isaac ang may gawa. Hinayaan kong sisihin mo ang sarili kong anak para lang malingat ang atensyon mo sa akin at kay Olivia. Ginamit ko ang galit mo kay Isaac para pagtakpan ang sarili kong dumi. Patawarin mo ako, Shaina, at naging ganid ako. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Sa labas ng pinto nakasandal si Isaac. Naririnig ang bawat salita ng pag-amin ng kanyang ina. Ang sakit na naramdaman ni Shaina ay kapantay ng pait na nararamdaman ni Isaac. Ang malaman na ang kanyang sariling ina ang sumira sa tiwalang pilit niyang binuo kay Shaina. Umalis ka na. Ligtas na kami ni Ian. Pero ang sugat na iniwan mo, Rosalina, hindi yun kayang gamutin ng kahit anong gamot sa ospital na ito. 3 buwan na lumipas. Nang sumabog ang katotohanan, nanatili sa loob ng rehas sina Olivia at Rosalina upang pagbayaran ng kanilang nagawang kasalanan. Sa kabila ng sakit, pinili ni Shaina na magpatawad, hindi para sa mga naging kaaway kundi para sa sariling katahimikan. Isang hapon,
Habang naglalaro si Ian sa hardin ng mansyon ng mga Montenegro, nakatayo si Shaina sa balkonahe at pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Naramdaman niya ang pamilyar na presensya sa kanyang likuran, si Isaac. Dahan-dahang humarap si Shaina, ang mga matay puno ng pagsisisi. Isaac, hanggang ngayon hindi ko pa rin lubos maisip kung paano mo ako naprotektahan sa kabila ng lahat ng panunumbat ko sa'yo. Ginawa ko ang dapat, Shaina. Dahil alam ko ang totoo at dahil mahal kita. Patawarin mo ako, ha. Naging bulag ako sa galit. Pinaniwalaan ko ang maling akala ko kaysa sa tibok ng puso ko. Hindi ako nagtiwala sa'yo. Kahit na ikaw ang kaisa-isang tao na hindi ako iniwan. Tapos na yun, Shaina. Ang mahalaga nandito tayo. Ligtas ka, ligtas si Ian. At sa pagkakataong ito wala nang lihim na maglalayo sa atin. Biglang hinila ni Isaac si Shaina para sa isang mahigpit na yakap. Isinubsob ni Shaina ang kanyang mukha sa dibdib ni Isaac. Nilalanghap ang pamilyar na amoy na nagbibigay sa kanya ng seguridad. Promise me na hindi ka nalalayo. Kahit itaboy mo pa ako, hindi ako aalis. Dahan-dahang humiwalay si Isaac sa pagkakayakap. Tinitigan ang mga mata ni Shaina. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, dahan-dahang yumuko si Isaac at hinalikan ng noo ng babae. Hanggang sa magtagpo ang kanilang labi. Nagsalo sila sa isang matamis, matagal at mapayapang halik na naguhudyat ng kanilang bagong simula. I love you, Shaina. Noon hanggang ngayon. I love you too, Isaac. Hindi kailanman nagbago yon. At sa di kalayuan, narinig nila ang tawa ni Ian na masayang humahabol sa mga paru-paro. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang madilim na kabanata, sumikat na rin ang araw sa dalawang pamilya, ang pamilya Montenegro at pamilya Mondragon. The end.